dalawin sampahin siyang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, daminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, silayan nawa ng iyong dakilang pag-ibig ang aming kalooban upang kami ay makabagtas sa dilim ng daigdig at makasapit sa liwanag sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, tinatanggap natin ang mga ating hingin sa Diyos sapagkat sinusunod natin ang kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Ito ang Kanyang utos. Manalig tayo sa Kanyang anak na si Hesukristo at mag-ibigan gaya ng niutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang nananatili naman sa Kanya ang Diyos. At sa pamamagitan ng Espiritong pinakaloob niya sa atin, ay nalalaman nating nananatili siya sa atin. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila. Sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ay siyang kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Subalit ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroroonan ng Espiritong mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong ito'y darating at ngayon nga'y nasa sanlibutan na. Mga anak, kayo sa Diyos at pinagtatagumpay ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong mula sa makasanlibutan. Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila at nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit kayo sa Diyos, ang sino mang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin, ngunit hindi nakikinig sa atin ang sino mang hindi sa Diyos. Sa gayon nga natin,
nakikilala ang espiritu ng katotohanan at ang espiritu ng kamalian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buong daigdig na ito ay bibigay ko sa iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Ganito ang sabi ng lingkod ng poon sa hari sa Siyon. Aking ihahayag ang pinag-uutos nitong Panginoon. Ikaw ang anak kong pinakamamahal at mula ngayon, ako namang ito ang giliw mong ama sa habang panahon. Hingin mo sa akin ang lahat ng bansa at ibibigay ko. Anumang narito sa buong daigdig ay magiging iyo. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Kayong mga hari at tagapamuno sa lahat ng bansa, mag-ingat kayo at magpakabuti sa pamamahala. Ang Panginoon Diyos inyong paglingkurat, katakutang lubha. Buong daigdig na ito ay ibibigay ko sa iyo. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nabalitaan ni Jesus na ibinilanggo si Juan, kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na siya sa Nazaret na nirahan, kundi sa Capernaum. Ang bayang ito'y nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zebulon at Neftali. Sa gayoy natupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Ang lupain ng Zebulon at lupain ng Neftali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Hordan, Galilea ng mga Hentil. Itong bayang nag-apuhap sa gitna ng kadiliman, sa wakas ay nakakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na tanglaw nito'y siya ngayong tumatanglaw sa lahat ng nalugami sa lilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Siya'y nabantog sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan ng iba't ibang karamdaman, mga inaalihan ng mga demonyo, mga himatayin, mga paralitiko. Silang lahat ay kaniyang pinagaling.
at sinundan siya ng napakaraming tao buhat sa Galilea, Decapolis, Jerusalem, Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa lahat. Maraming nagagawa ang salita. Words, salita. Words are cheap kapag wala itong kahulugan. Pero kapag ang salita ay punong-puno ng kahulugan, it can, it must, it should transform us. Yung simpleng salitang, kaya mo yan, ay inspirasyon na sa iba. Yung simpleng salitang, malalampasan mo yan, manalig ka lang sa Diyos, ay nakapagbibigay ng lakas sa taong dumaranas ng mga personal problems. Ang salita ay pwedeng bumuo ng tao o pwedeng pumatay ng tao. Kaya't ang ating bibig ang pinagmumulan ng inspirasyon o pagkasira ng iba. Sa mundo natin ngayon, napakalaya ng bawat isang magsalita laban sa isa. Nandyan ang social media. Mag-comment ka nga lang sa Facebook, maya-maya, may titira na sa'yo. Di ba, no? Nakikita mo minsan yung mga sagutan ng mga tao na para bang ang bawat isa ay perpekto. Hindi natin madadala ang perfection ngayon sa panahon sa mundo dahil ang perfection ay nasa langit. Wala dito. Minsan, magsalita ka lang ng konti, marami nang umaayaw at ayaw pakinggan. Ang mga salitang pwedeng pumatay at ang mga salitang pwedeng bumuhay. Ano ang kaya nating sabihin? Minsan nga, ang biktima pa, pare. Yung bang ang dami mong nasasabing masama tungkol sa paring ito, wala ka bang pwedeng masabing mabuti? Kahit sa ating mga ordinaryong tao, bakit puro mali ang ating pwedeng masabi? Hindi ba pwedeng tama? Hindi ba pwedeng maganda? Hindi ba pwedeng inspiring? Hindi ba pwedeng nakabubuhay ng kaluluwa ng iba? Hindi yung bagsak na, ibabagsak pa ng salita ng tao. Saan ba nanggagaling yung mga negatibong salitang ating ibinabahagi sa iba? Merong isa nagkamali. Ano usually ginagawa pag nagkamali? O, di ba? Sabi ko sa'yo. Buti nga. Mga gano'n, no? Minsan, hindi natin maunawaan kung bakit napaka-negatibo ng tao ngayon. Bakit nga ba? Tingnan nga ninyo sa inyong mga sarili. Ano nang magandang salita ang nasabi ko ngayon? Baka paggising ko pa lang sa umaga, negative na agad yung salitang lumalabas.
Palitan na natin. 2025 na. Gawin nating positibo kahit na tayo'y nasasaktan, positibo pa rin ang pwede nating masabi. Kahit na tayo'y nahihirapan, kahit na tayo'y nagkaroon ng problema, pwede pa rin positibo at magandang salita ang lalabas sa atin. Ito ang hamon sa atin ngayon. Sapagkat nung si Kristo ay nag-umpisang magpahayag ng mabuting balita, ang kaniyang paanyaya ay napakaliwanag. Pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan. Pagsisihan, repentance, at sa unang pagsabak ni Jesus sa pagpapahayag ng mabuting balita, ito ay kumalat agad-agad sa iba't ibang lugar. Wala pa pong internet noon. Nangangahulugan na ang mga taong nakasaksi sa lahat ng kanyang ginawa ay mabuti ang ibinahagi sa iba. Dahil kung hindi mabuti, walang susunod sa kaniyang mga tao sa kaniyang paglalakbay. Nangangahulugang ang Ebanghelyo ay nagsasalita rin sa atin ngayon na pagsisihan ang mga kasalanan at kung tayo'y nakapagsisi na at natanggap ang pagbibiyaya ng Diyos, mabuting salita ang lalabas at mababahagi natin sa iba. Ngayon pong tayo ay naglalakbay, tayo ay sumunod sa salita ni Jesus sapagkat ang salita ng Diyos ay nakakapagpanibago sa taong nakikinig at sumusunod nito. Our words must be inspiring. Pumuri naman kayo ng ibang tao. Kaya ba? Wala akong kausap. Kaya po? Pakisabi nga po sa katabi nyo, you look good today. You're good today. O sinasabi pero nakasimangot. Hindi. Ngayong araw na ito, Lunes, sisimulan nating maging positibo sapagkat kung ang salita ay positibo, nanganganak ng mas maraming positibo. Kapag ang salita natin ay maganda, ang puso natin ay lumuluwag. Nagkakaroon ng mas maraming biyaya. Huwag tayong magkaroon ng kaunting galit sa iba. Kahapon, ang daming tao. Merong isang senior citizen na naiipit dun sa dami ng tao. Naapakan ng isang binata. Nagalit si nanay. Siya ay nagsalita ng masama. Kaya sabi ko, Nay, okay lang po yan. Ganun po talaga ang mga deboto ni Jesus Nazareno, naunawaan ang sakripisyo. Kahit siya ay mabalya ng konti dahil sa dami ng tao, hindi yan magsasalita ng masama. Ang totoong deboto, nauunawaan ang kapwa deboto na lahat tayong nagsisiksikan ay nagsasakripisyo man din upang makita ang ating Poong Jesus Nazareno.
Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa. Papasok ako doon sa exit door, dito sa likod, no? Kung alam niyo yung exit door. Sabi nung isang gwardiya sa akin, saan po kayo? Dito po. Ay, bawal po dito. Hintayin nyo lang po yung isang guard. So, pinaupo ako. Umupo ako. Naghihintay ako ng gano'n, no? Saan ba to? So, pagdating ng isang guard, ay, Father, ba't po kayo nandyan? Eh, pinaupo ako ni guard, eh. Yan, no? Pwede kong magalit, di ba? Pwede kong magsabi na, hindi mo ko kilala. Hindi ka nagsisimba, no? Noong isang araw na malengke ako, may dalada ako, syempre, mga plastic. Dito ko dumaan. Sabi nung isang volunteer, bawal pong dumaan dyan. Ikot po kayo dun sa kabila. Ay, doon po ba? Sensya na po. Nakita niyo po yung mukha ko doon sa tarpaulin. Ayun po ako, oh. Ay, Father, sorry po. Pwede kong magalit? Pero hindi natin gagawin yun kasi hindi naman tayo entitled. Kahit sino hindi entitled. Susunod. Pag sinabi sa akin, doon ako dadaan sa akyat, dito sa Nazareno, doon ako dumaan. Bakit? Kasi pwede tayong magalit kung feeling natin entitled tayo, pero hindi eh. Lahat tayong deboto ay sumusunod kay Kristo. Pwede tayong magalit, pero pwede nating pigilin yung galit na yon dahil hindi natin alam yung alam ng iba. Tayo lamang ang nakakaalam, pero yung iba hindi alam. Kaya gawin nating positibo kahit na tayo ay minsan pinagmumukhang tanga ng ibang tao. Pero ganun pa man, positibo pa rin ang mararamdaman mo kung wala ka talagang pride sa sarili mo. Alisin natin yung mga pride na nagpapahirap upang maunawaan natin ang salita ni Kristo. Pagsisihan, let us repent. Pagsisihan natin yung mga bagay na hindi nagbibigay sa atin ng positibong pananaw. Kaya ngayong araw, sabihin mo sa sarili mo, kaya ko to. Nakarating ka nga eh. So kaya mo. So kaya mong magbago, kaya mong sumunod, at higit sa lahat, kaya mong magmahal sa ngalan ng Diyos. Amen? Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo ngayon sa Ama na tumupad sa kaniyang pangako nang isugo niya sa atin ang kaniyang anak upang ihatid ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang Santo Papa, mga obispo, at ang kaparian, naway may pahayag sa kanilang salita at gawa ang presensya ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magbigay ng liwanag sa mga taong nabubuhay sa dilim sa pamamagitan kanilang tapat na pagdilingkod sa mga ito. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. At tinawang tanggapin ang presensya ng Diyos sa ating piling sa pamamagitan ng pagmamahalan at pagkapatawad sa isa't isa. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos naway patuloy na maramdaman
sa buhay ng mga dukha at may sakit sa kabila ng mga paghihirap na kanilang dinaranas, manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Ang mga tapat sa Panginoon na yumauna ay makatagpo nawa ng walang hanggang kapahingahan, manalangin tayo. Ama ng liwanag, sumikat ka sa amin. Diyos na aming Ama, ang pagdating ng iyong anak ay nagbigay sa amin ng liwanag at pag-asa. Gawin mo kaming mga kasangkapan upang ang liwanag na iyon ay sumikat din sa iba sa pamamagitan ng aming mga salita at gawa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang gabi kaya lahat ay tahimik, makatala sa buhaw ng langit, kahit ng hangin, wari umibig sa kapayapaan ng buong daigdig. Tumayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob na handog sa aming paghahain na iyo na ring ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong ipinakikita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin, minarapat mong sa pagkatao nami, magningning ang kariktan ng kadakilaang niyang di magmamaliw. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sayo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumairin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa banal na pakikinabang ay patatagin mong ganap sa aming pamumuhay araw-araw sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipindot ka namin, para aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaragal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,